kapitan Mary Caballero, Mengdizon and family. Para sa nagdiriwang ng kanyang kaarawan na sina Lenny Rose Babagay. Para sa ligtas na paglalakbay ni Maine Jean De Leon. Para sa maagang pagaling ni Nalulhati Valencia Ignacio Luz Viminda Ona, Remedios Soan, Annalyn Balunsat, Angelica Banal, Josefa Logroño, Elizabeth Caballero, Mengdizon, Rosalina Luna, Evelyn Dacumos, Josefina Malonzo, Teresita Uy, Angelica Santos and family. Pasalamat ni na Alicia Bulan and family, Benigna de Guzman and family, Norma Tubalinal and family, Ariel Tubalinal, Raquel de la Cruz and family, para sa kagalingan ni Lori, Edgar at Gina Lee. Para sa pasalamat ni Bea and Marinel De Leon, Gilmar, Labagis and family, EPC and Cameda Medical Center. Para sa ligtas na paglalakbay ni Maine Jean De Leon, para sa kaluluwa o para sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating mga kapatid na yumao na sina Arnel Lucino Sr. and Jr., Aurita Zoila, Espiritu Aida Jimmy Michael. Atanasio Iluminada, Amado Zenaida, Jaime Eleonor Josefina Melo Aguida Mercy Corazon, Romeo Mark Lawrence Leonor, Maria Damian Emmanuel, Andres Cirilo, Alejandro, Marta Eugenio Moises Elena Manuel, Anisheta Esperanza, Maria Cecilia Francis, Maria Enozaria Roman Gloria Abe, Amelia Janavelca Ernesto Emanuel, Recarido Milagros Normelito Sr. at Jr., Zita Norcy Rochelle Emiliana, Mamerta Herbert Asuncion Raquel, Roque Sr. Estrella Stephen Anita, Rosalina Eduardo Jr. Soledad, Alexander Sosimo Perla, Felicidad Juan Gloria Lily Margarita Aurora Juno Alejandro Jr. Lilia, Fernando Emerson Ernesto Dolores Alexander Rustico Maria, Manuel Jr. Manuel III, Eloise Cataline, Jamie Pauline, Jessie Rosalinda Raymond, Adelaida Anacleto, Abdulia Agapito, Maxima Crispin Rosita, Demetria Egnidio Enozaria Manuel, Emilio Epifania Simeon, Concepcion Benito, Janlyn Domingo, Rosio Miguel Lydia Bonifacio, Felicissimo, Alfredo Nigel, Blandino Hermes Donald, Donny Boy, Luisito, Lolita, Arlen, Jovel Elmer, Noni, Amboy, Teresita, Rosedo, Anita, Rodolfo, Salvacion, Alejo, Andrea, Inocencio Concepcion, Alfredo, Antonia, Nelson Jr., Isidro, Condrada, Adelina, Ramon, Arsenio, Edwin, Milagrosa, Anita, Aida, Linda, Jessica, Rosario, Jose Sr., Caridad, Yvonne, Loreto, Bienvenido, Bebot, Anastasio, Marlo, Mariana, Shodora. Pagtawag sa ikakasal. Si Ginoong Armando S. Gregorio na may edad
at kasalukuyang naninirahan sa 358B Dulong Tangkay Street, Balinta, Valenzuela City, anak ni na Ginoong Eleuterio Gregorio at Ginang Andre Gregorio, ay nais makaisang dibdib si Binibining Karen L. Salido. Kasalukuyang naninirahan sa 358B Dulong Tangkay Street, Balinta, Valenzuela City, anak ni na Ginoong Alejandre M. Salido at Ginang Fe L. Salido. Sila ay nakatakdang ikasal sa National Shrine of Our Lady of Fatima sa 16 ng Desyembre, taong 2025. Si Ginoong Arvin P. Sarino, kasalukuyang naninirahan sa Malinta, Valenzuela City, anak ni na Ginoong Alejandro Sarino at Ginang Estela Payo, ay nais makaisang dibdib si Binibining Julie J. Panganiban. Kasalukuyang naninirahan sa Tubuan 2, Silang, Cavite. Anak ni na Ginoong Romeo Panganiban at Ginang Luz Veminda Hamito. Sila ay nakatakdang ikasal sa Nuestra Señora de Candelaria sa 13 ng Nobyembre, taong kasalukuyan. Si Ginoong Ronaldo Alejandrino, na may edad na 59 na taong gulang, kasalukuyang naninirahan sa 1181 Marcos Street, Balinta, Valenzuela City, anak ni na Ginoong Teofilo Alejandrino at Ginang Flordeliza de Leon, ay nais makaisang dibdib si Binibining Melinda D. Lanuza, na may edad na 61 taong gulang, kasalukuyang naninirahan sa General Trias City, Cavite. Anak ni na Ginoong Pedro Lanuza at Ginang Apolinaria de Llosa. Sila ay nakatakdang ikasal sa Holy Family, Imus, Cavite sa 8 ng Desyembre. Si Ginoong Carlo A. Bascugin, na may edad na 19 na taong gulang, kasalukuyang naninirahan sa Lian, Batangas, anak ni na Ginoong Fernando Bascugin at Ginang Mila Arquiza, ay nais makaisang dibdib si Binibining Caroline F. San Isidro, na may edad na 26 na taong gulang, kasalukuyang naninirahan sa Balubaran, Malinta, Valenzuela City, anak ni na Ginoong Melchor San Isidro at Ginang Carmino Fernandez. Sila ay nakatakdang ikasal sa San Juan Bautista, Lian, Batangas sa 16 ng Enero, taong 2026. Si Ginoong Angelo M. Naz, na may edad na 29 na taong gulang, kasalukuyang naninirahan sa Maysan, Valenzuela City, anak ni na Ginoong Nonito Naz at Ginang Marilu Mejia, ay nais makaisang dibdib si Binibining Sabrina Marie M. Baltazar, na may edad na 31 taong gulang, kasalukuyang naninirahan sa Candaba, Pampanga, anak ni na Ginoong Bonnie Baltazar at Ginang Rosemary Manliklik. Sila ay nakatakdang ikasal sa Nuestra Señora de la Merced sa 10 ng Enero, taong 2026. Si Ginoong Julius Adriano Javier, na may edad na 30 taong gulang, kasalukuyang naninirahan sa Panghulo, Obando, Bulacan, anak ni na Ginoong Domingo Javier at Ginang Carmen Adriano, ay nais makaisang dibdib si Binibining Nikki Ann Cheska Espelata, kasalukuyang naninirahan sa Rincon, Valenzuela City, anak ni Ginang Hazel Leyva Espelata. Sila ay nakatakdang ikasal sa St. Francis of Assisi, Mikawayan City sa 6 ng Desyembre, taong 2025. Kung sino man po ang tumututol sa nasaad sa nasabing ikakasal, mangyaring makapag-ugnayan sa opisina ng ating parokya.
Ilan lamang pong pabatid, ang San Isidro Labrador Parish Ministry of Lectors and Commentators ay nag-aanyaya sa ating mga kaparokya na maging kabahagi ng aming ministry. Ito po ay isang natatanging pagkakataon upang pagyamanin ang inyong pananampalataya, paunlarin ang kasanayan sa pagsasalita sa publiko o public speaking, at maging tagapaghatid ng salita ng Diyos sa ating komunidad. Kaya't kung ikaw ay binyagang Katoliko, may 16 na taong gulang pataas, may kakayahang bumasa ng maganda at malinaw, at higit sa lahat ay may lakas ng loob at pusong maglingkod, lika na at maglekom. Kung kayo po ay interesado, lumapit lamang sa aming lekom booth sa may labas ng ating simbahan pagkatapos ng banal na misa para sa karagdagang detalye at mga katanungan. Halina po kayo at sama-sama tayong tumugon sa panawagan ng paglilingkod. Ang San Isidro Labrador Parish Multipurpose Cooperative ay malugod na nag-aanyaya sa mga hindi pa kasapi na maging bahagi ng ating kooperatiba. Ang pre-membership education seminar ay may sumusunod na schedule. In person, tuwing araw ng linggo mula ika-2 hanggang ika-4 ng hapon sa second floor ng SILP MPC Building. Online via Zoom tuwing Sabado o sa araw nang maaari kayong makadalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang bulletin board o Facebook page ng ating kooperatiba. Maraming salamat po. Tema ng taon, Kamanlalakbay ng Pag-asa, Misyonero ng Pananampalataya. Tema ng buwan, Puno ng Pag-asa, Sama-sama tayong maghintay at maganda sa pagdating ng Panginoon. Ngayon po ay unang linggo sa panahon ng pagdating ng Panginoon. Kaya maging handa kayong lagi, sapagkat darating ang Anak ng Tao sa oras na di ninyo inaasahan. Maghintay tayo sa pagdating ng Panginoon na puno ng pag-asa. Liturhiya. Sa linggong ito, binubuksan natin ang bagong taon ng liturhiya, Taon A. Gayunpaman, ang paksa ay tungkol pa rin sa pag-asa, sapagkat ang taon ng Jubileo ay nagpapatuloy hanggang Enero 6. Turo ng simbahan. Ang Diyos ay hindi natatakot sa lumilipas na panahon, sapagkat siya ay Diyos ng paghihintay. Kaya maging ang mga oras na tila walang gamit, mga pamamahinga, at maging ang mga sandaling tila baga walang kabuhay-buhay, ay maaring maging sinapupunan ng pagkabuhay. Bawat oras at panahon ay maaring maging panahon ng biyaya, kung tayo man ay laging matyagang maghihintay.
Isama rin po natin sa ating panalangin ang pasasalamat ni Christus, Albuna and family. Para sa pasasalamat din ni Rowena Pilone, Lydia Kadakutan, Pipes Palis, Annie Coriano, Rodrigo Pelone. Para sa nagdiriwang ng kanilang kaarawan na sina Pedro Pelone Sr. at John Michael Katakutan. Para naman sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating mga kapatid na yumao na sina Pedro Patricia Felicidad, Julieta Aules Norman, Erika Filomena Dang, Fred Barret Dorolfo, Kini Kailan, Sheila Franco Conis, Mario, Federico Buboy, Gerardo, Nelson Rodel, LG Ariel, Nilo Elsa, Bod, Carmina Viceni, Emily, John, Michael, Vincent, Roman, Gloria, Leo, Reynaldo, Leonardo, Nora, Edgardo, Rogelio, Adelaida, Marcelo, Mercedita, Teresita, Victor, Marcelina, Antonina, Irene, Robert, Itay, Roberto, Kongkong, Ernesto, Antonio, Benida, Candido, Felicidad, Joshua, Rosalinda, Delfin, Romina, Angelica, Julius, Josefina, Emilio, Leo, Luis, Severina, Kiriko, Elvira, Condrado, Leonora, Emerson, Hernante, Rodolfo, Lydia, Eduardo.
Isama rin po natin sa ating panalangin ng pasasalamat ng pamilya Cantillon. At para sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating kapatid na yumao na si Lourdes. Sama rin po natin sa ating panalangin ng pasasalamat ni Tina Estornino, De Mesa family, Valencia family at Villamor family para sa maagang pagaling ni Rodolfo De Mesa at para sa nagdiriwang ng kanyang kaarawan na si Andrea Filvano. Para sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating mga kapatid na yumao na sina Ramona Seferiano, Romualda, Leonardo, Leopoldo, Catalina, Margarita, Chodoro, Senior, Magdalena, Alberto, Teresa, Roberto, Father Oscar, Sor, Salvacion, Apolinario, Hilario, Jose, Amado, Romeo, Sheila, at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio.
Magsitayo po ang lahat. Bilang panimula sa ating banal na misa, makaisa po tayo sa pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sa mayo rin. Magandang umaga sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Magandang umaga din po. Ngayong unang linggo ng Adbyento, sinisimulan natin ang bagong taong liturhikal. Ang Adbyento ng ibig sabihin ay pagdating, ay panahon ng paghahanda para sa pagdating ng Panginoon. Magkaroon nawa tayo ng tamang kaisipan at kalooban sa pagtahak sa bagong paglalakbay na ito tungo sa Diyos. Upang maging marapat tayong gumanap sa ating gagawing banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lumako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ko'y panalangin sa panahon nating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawan mo kami. Kristo,
Manalangin tayo. Sa loob ng banal na misa pong ito, kasama rin po natin ng ating mga kapatid, mga extraordinary ministers of the Eucharist o yung mga natatanging tagapagdulot ng banal na pakikinabang. Sa mamaya po sa maikling seremonyas, isasagawa po ang kanilang pagtatalaga ng sarili na patuloy na makapagdala ng katawan ni Kristo sa pagtulong sa loob ng banal na misa, gayon na rin sa mga may sakit. Isama po natin sila sa ating mga panalangin. Ama naming makapangyarihan, bigyan mo kami ng paninindigang tumahak sa landas ng kabutihan. Sa pagdating ni Kristo, makasalubong nawa kaming may mabubuting gawa upang kapiling niya sa gawing kanan. Kami makapisan sa iyong pinagaharian. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pakinggan po natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, sa paganyayang lumakad sa liwanag ng Panginoon, inilahad rin ni Propeta Isaias ang kanyang pangitain tungkol sa pagkakaisa ng mga bansa at pag-iral ng kapayapaan. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ito ang pangitain ni Isaias na anak ni Amos tungkol sa Huda at sa Jerusalem. Sa mga huling araw, ang bundok na kinatatayuan ng templo ng Panginoon ay mamumukod sa taas sa lahat ng bundok. Daraksa sa kanya ang lahat ng bansa. Ang maraming taong lalapit sa kanya ay magsasabi ng ganito, "Halikayo, umahon tayo sa bundok ng Panginoon, sa templo ng Diyos ni Jacob, upang malaman natin ang kanyang mga daan at matuto tayong lumakad sa kanyang mga landas. Sapagkat sa Sion magmumula ang kautusan at sa Jerusalem ang salita ng Panginoon. Siya ang mamamagitan sa mga bansa at magpapairal na kapayapaan. Kung magkagayon, gagawin na nilang susod ang kanilang mga tabak at karit ang kanilang mga sibat. Wala nang masasanay sa pakikibaka at mawawala na ang mga digmaan. Halina kayo, sambahayan ni Jacob, at tayo'y lumakad sa liwanag ng Panginoon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng buong Diyos. Ako ay nagalak sa sabing ganito. Sa bahay ng punay, pumasok tayo. Sama-sama kaming matapos sa pitin. Ang pintuang lungsod nito, Jerusalem.
Di tumao ng lahat ng angkan, lipi ni Israel upang manambahan. Ang angadang punay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon di naroon ang mga hukuman at trono ng haring ahatot sa tanan. Ang kapayapaan nitong Jerusalem, sikapin sa punyaoy idalangin. Ang nangagmamahal sa'yo'y pagpalain. Pumayapa nawa ang banal na bayan, at ang palasyo mo ay maging tiwasan. Dahilan sa aking kasama't katoto, sa'yo Jerusalem ang sabi ko'y ito. Ang kapayapa ay laging sumaiyo. Dahil sa templo ng pon ating Diyos, ang aking dalangin umunlad kang lubos. Masaya tayong papaso sa tahanan ng Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Sa ikalawang pagbasa, hinihimok ni San Pablo ang mga taga-Roma na mamuhay ng marangal at magpaghariin ng Diyos sa kanilang buhay. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alam ninyong panahon na upang gumising kayo sa pagkakatulog. Ang pagliligtas sa atin ay higit na malapit ngayon kaysa noon. Tayo'y magsimulang manalig sa Kanya. Namamaalam na ang gabi at malapit nang lumiwanag. Layuan na natin ang lahat ng gawang masama at italaga ang sarili sa paggawa ng mabuti. Mamuhay tayo ng marangal at huwag gugulin ng panahon sa paglalasing at magulong pagsasaya sa pagkakasawa sa pita ng laman at kahalayan, sa alitan at inggitan. Ang Panginoong Hesukristo ang paghariin ninyo sa inyong mga buhay at huwag paglaanan ang laman upang bigyan ang kasiyahan
ang mga nasa nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y ipakita, lingapin kami tuwina, iligtas kami sa dusa. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yon, sinabi ni Jesus sa kanyang malagad, ang pagdating ng anak ng tao ay matutulad sa pagdating ng baha nung panahon ni Noe. Noon ang mga tao ay nagsisikain, nagsisiinom at nag-aasawa hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe. Dumating ang baha nang di nila namalayan at tinangay silang lahat. Gayun din na mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Sa panahong yon, may dalawang lalaking gumagawa sa bukid, kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang babaeng magkasamang gumigiling, kukunin ang isa at iiwan ang isa. Kaya magbantay kayo sapagkat hindi nyo alam kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Tandaan nyo ito kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw. Siya'y magbabantay at hindi niya pababayang pasukin ang kanyang bahay. Kaya maging handa kayong lagi, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi nyo inaasahan. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli magandang umaga sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Sinisimulan nga po natin ngayon ang isang bagong taon sa tinatawag pong liturgical calendar ng ating inang simbahan. At ito'y sa pamamagitan ng panahon ng Adbyento. Nanggaling ang salitang Adbyento sa salitang Latin, adventum, na ang ibig sabihin ay pagdating. Inuumpisahan po natin ang bagong taon ng ating inang simbahan. At ngayon tayo'y nasa taong A o A. Babanggit ko lamang po yung merong pag-ikot na tatlo. A, B, at C. A, ba, ka. Katatapos lamang po natin nung C. Kaya ngayon ay babalik tayo sa taong A. At sa taong ito, ang mga pagbasa ng mga ebanghelyo o mabuting balita halos sa lahat ng mga araw ay manggagaling kay San Mateo. At sinimulan ko nga po sa araw na ito
kung tinunghayan nyo, napakinggan nyo, kay San Mateo ang Ebanghelyo. Ito'y sinisimulan natin sa tinatawag ng panahon ng pagdating ng Panginoon o Adbyento. Meron po itong dalawang bahagi. Part 1 at Part 2. Ano yung Part 1? Ang unang bahagi po ay ang pagtutuon natin ng pansin sa muling pagbabalik ng Panginoon sa wakas ng panahon o tinatawag pong end of the world. Ito yung kututusin ang tunay at dapat nating pinaghahandaan sa ating panahon sa ngayon. At ito ang matutunghayan po natin sa unang 2 linggo ng Adbyento. Yung ngayon at yung sa susunod. Yung ikalawang bahagi po, yung Part 2, ito naman yung paghahanda sa pagdiriwang para sa pagsapit ng araw ng pagsilang ng Panginoon o yung Pasko. At ito mula doon sa 3 linggo ng Adbyento o kaya yung December 16 hanggang sa araw bago dumating ang Pasko. At mapupuna po ninyo ay lila, violet ang kulay sa ating mantel, sa mga kasulya, sa mga damit. Ang kulay na ito ang ginagamit ng ating inang simbahan sa panahon ng Adbyento. Ito po ay sumasagisag sa pagsisisi na siyang pinakatema ng panahong ito. Sabi nga sa mga salita ni San Juan Bautista, pagsisihan nyo talikdan ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit ng maghari ang Diyos. At ito po ang pinapanawagan sa atin ng ating inang simbahan na tayo ay magsisi sa kasalanan, repentance, at magbalik loob sa Diyos, conversion. Tayo ay dapat laging nag-iingat, nakaantabay, at naghahanda para sa pagdating ng Panginoon. At ito'y nangangahulugan ng palagiang pagpapakabuti at pagpapakabanal. Mga palatandaan ng paghahari ng Diyos sa buhay ng tao sa mundo. Alam niyo mga kapatid, sa ating inang simbahan, bahagi po ng pagsasaayos yung korona ng Adbyento, sa wikang Ingles Advent Wreath, na makikita po nyo dito ngayon sa inyong kaliwa, dito sa harapan. Alam po nyo, ito po'y hiniram ng ating simbahan, yung sagisag na ito, mula sa Europa, sa Europe. Bahagi ng kaugalian ng mga taga-Europa noong unang panahon na kapag meron silang hinihintay na mahalagang tao o panauhin o bisita sa kanilang bahay, nagsasabit sila ng koronang yari sa luntiang dahon. Nang ibig sabihin, hinihintay namin ang iyong pagdating. At isa pa rin po bahagi ng kanilang nakaugalian, yung naglalagay sila ng ilawan sa kanilang mga pintuan. Na kung paano na isagisag din na sa kanilang paghihintay sa pagdating ng kanilang bisita. Pinagsama po ito ng simbahan, yung dalawang sagisag na ito, at ginamit ng mga paalala sa panahon ng Adbyento. Kumakatawan nito yung 4 na kandila sa 4 na linggo ng paghihintay. Mga kapatid, sa totoo lang, sabi nga, kulang ang pagpapahalaga na ibinibigay nating mga Pilipino sa panahon ng Adbyento. Gayong napakahalaga ng panahong ito. Bakit po natin nasabi? Dito nga po sa Pilipinas, pagkatapos ng undas, nung All Saints Day at All Souls Day, Pasko na agad
Pasko na agad ipinagdiriwang natin kahit wala pang Adbyento. Sa totoo lang, pag pumasok na nga yung bare months, nga, Pasko na. Dapat Adbyento muna bago ang Pasko. At katulad nga, hinalintulad kay Maria, ang mahal na birhen, tinanggap niya na maging ina ng anak ng Diyos. Siya'y naglihi. At 9 na buwan na dinala niya, siya'y, nagbuntis. Para kay Maria, ito ang panahon ng Adbyento para sa pagsilang ng kanyang sanggol. At walang isisilang na sanggol ang Birheng Maria kung hindi niya unang tinanggap ang mabuting balita ng Diyos sa kanyang buhay. Mga kapatid, sinasabing katulad ni Maria, kailangan din nating tanggapin muna ang salita sa ating buhay upang ito rin ay magkatawang tao sa atin. Ang paghahandang tinutukoy po sa panahon ng Adbyento, hindi lamang physical preparation. Ano po? Yung mga gayak, Christmas lights, Christmas trees, mga Christmas decorations. Kundi, kailangan din ang spiritual preparation. Paghahandang spiritual. Paghahanda ng ating puso at kalooban. Alam po ninyo, kahit sinasabi po, kahit ang ilang bansa na di Kristiyano, sa panahon natin ngayon, naglalagay din ng mga Christmas decorations. Siguro natunghayan nyo po sa social media, sa mga balita. Di ba? Pagandahan, pagarbuhan o pabunggahan ng mga dekorasyon. Iba't iba sa kanilang lugar. Minsan nga contest pa. Mga bansang sa totoo lamang hindi Kristiyano. Sila'y hindi naniniwala kay Jesus. At ang sentro ng kanilang pagdiriwang, hindi si Kristo, kundi si Santa Claus o si Rudolph o kung sino-sino pa. Mga kapatid, huwag sana mangyari ito sa atin, puro kasiyahan na lamang. Nakalimutan na natin ang Panginoon. Si Kristo ay hindi na muling isisilang pa sa sabsaban upang magkatawang taong muli. Isisilang na lang siya taon-taon sa ating mga puso. Kaya nga ang panahon ng Adbyento ay panahon ng paghahanda sa ating mga puso upang maging karapat-dapat na pagsilayan o pagsilangan kay Jesus. Kaya nga ang pinakamabisang paraan ng paghahanda sa panahon ng Adbyento ay ang pagsisisi sa ating mga kasalanan at upang magbagong buhay. Narinig po natin sa Ebanghelyo, ipinaliwanag ng Panginoon sa kanyang mga alagad ang tungkol sa kanyang pagdating na dapat laging pinaghahandaang mabuti. Ano po ang sabi ng Panginoon? Ito ay katulad ng pagdating ng baha nung kapanahunan ni Noe. Ang ibig sabihin po, mangyayari ang pagkakataong wala tayong kamalay-malay sa oras na hindi natin inaasahan. Dahil dito, ang panawagan ng Panginoon ay ganito. Kaya magbantay kayo sapagkat hindi nyo alam kung anong oras paririto ang ating Panginoon. Sa madaling salita, hindi po dapat nagbabakas sakali. Hinalintulad ng Panginoon doon sa huling bahagi ng Ebanghelyo ang kanyang pagdating sa isang magnanakaw. Ano po ang sabi ng Panginoon?
kung alam lamang ng puno ng sambahayan, kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, siya'y magbabantay at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya nga ang panawagan po sa atin, lagi tayong maghanda sapagkat darating siya sa oras na hindi natin inaasahan. Kaya nga napakahalaga po, mahalaga ang pag-iingat at pagiging handa ng pagkakataon saan man tayo naroroon. Kahit nasa loob ng simbahan, kaya gumising na po kayo. Mapalad tayo, maswerte tayo. Pinagkalooban tayo ng Panginoon ng panibagong taon. Bagong taon para patuloy tayo sa paglalakbay patungo sa buhay sa piling niya. Binigyan tayo ng Panginoon ng liwanag upang tayo ay makatahak sa landas patungo sa Kanya. Sana po ingatan natin na hindi tayo maligaw ng landas. Iwasan natin, sabi nga, yung paliko-liko at bako-bako na daan. Sawa-sawa na tayo, hindi ba? Yung karsadang bako-bako, yung karsadang sira-sira. Pagtuunan natin ng pansin ang pagpapakabuti at pagpapakabanal sa lahat ng oras at sandali. Ituon po natin ang ating paningin sa liwanag na handog sa atin ng Panginoon upang tayo'y matanglawan sa pagtahak natin sa landas ng buhay patungo sa buhay na walang hanggan sa Kanyang kaharian. Amen. Manatili po kayong nakaupo. Ngayon po sa maikling seremonyas isasagawa po yung pagtatalaga ng mga bagong mga natatanging tagapagdulot ng banal na pakikinabang at yun na rin po mga datihan para sa pagpapanibagong sumpa. Mapagpalang araw po sa ating lahat sa araw na ito. Unang linggo ng Adbyento ay inahaharap ko po sa inyo ang mga taging tagapagdulot ng banal na pakikinabang para sa kanilang pagtatalaga ngayong taon, 2026, na igagawad ng ating butihing Kura Paroko, Mons Adi Vergara. Magsisitayo po ang mga hihirangin. Sige po, inaanyaya po dito sa harapan. Sa harap Sige po, sa harap. Sige po, pumila po kayo dito. Sige po, pakibilisan po. O sige, kasama na rin po yung kanilang mga sponsors, Ninong at Ninang. Sige po. Yung mga Sige sponsors po, lapit na po dito sa harapan. pumunta na po sa harapan. Pumunta po kayo sa Bigay mo likuran ng inyong pakibigay mga... po yung hood sa sa mga sponsor. Barin mo na, Kuya Rene. Hindi ho ata tayo nagkakaintindihan eh. Sige po, kumpleto na po. Mga ginigiliw kong mga kapatid, kayo'y bibigyan ng atas na gawain, magdulot ng banal na pakikinabang sa sarili niya, sa mga nagsisimba, sa mga may sakit, sa mga naghihingalo na bibigyan pabaon para sa paglalakbay patungo sa buhay na walang hanggan. Mga kapatid, sa inyo ay pinagkatiwalang isang dakilang atas na gawain. Kayo dapat maging ulirang Kristiyano sa pananampalataya at pamumuhay. Sikapin niyo maging laging masigasig sa pagganap sa kahulugan ng banal na pagsasalo ng pagkakaisa at pag-ibig.
sa inyong pagdudulot ng banal na pakikinabang, sikapin yung tupdi ng utos ng Panginoong Hesukristo tungkol sa pagmamahal sa kapwa-tao. Nung huling hapunan, kalakip ang pagbibigay ng kanyang katawan para pagsaluhan. Inihabilin niya sa mga alagad, ito ang aking utos, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Ngayon ay pahayag nyo ang inyong kalooban. Kayo ba'y nakalaang magdulot ng katawan ng Panginoon sa mga nakikinabang para mapaglingkuran at madulutan ng pag-unlad ang simbahan? Nakalaan po kami. Kayo ba'y nakalaang maging mapagmalasakit at magalang sa pagdudulot ng banal na pakikinabang? Nakalaan po kami. Ngayon ay magsilhod kayo. Kaya pa ho ba niyong lumuhod? Mga ginigilig kong kapatid, manalangin tayo ng may tiwala sa Diyos Ama upang pagpalain niya ang mga kapatid nating ito na hinirang na maging tagapagdulot ng banal na pakikinabang. Ama naming mawain, lumikha at tagapagtaguyod ng iyong angkan. Gawaran mo ng pagpapala sila, matapat nawa nilang magampanan ang atas na gawaing magdulot ng banal na pakinabang. At sa tulong nito, makadulog nawa sila sa salo-salo sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Ngayon ay isasagawa yung pagsusuot ng hood. Ayun po ay susuot ng hood ng mga sponsors at kanilang mga sposo po. O magsitayo po kayo. Magsitayo kayo. O humarap kayo sa... Ayan. Kaya pa tumayo. Sige po. Humarap kayo ngayon sa tao. Mga kapatid, sila po ang tagapaghatid ng banal na katawan at dugo ng Panginoon. Palakpakan po natin sila. Awitin na po natin ang awit sa pag-aalay. Mga puso
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumika, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw rin ang nagbigay. Magdulutawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayong paman ay amin ng pinakikinabangan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Siya'y sinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinayang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay nasa namin lubos na makakamit. Kaya kaysa na mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa Ama naming banaligaw bukal ng kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoon Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yun, inyabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inyabot niyang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyiin natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Ama, lingapin mo yung simbang laganap sa buong daigdig. Puspasin mo kami sa pag-ibig. Kay isa ni Leon, naming Papa, at ni Dennis, naming obispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin siyang kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na wala wakas. Kaysa na malabiring Maria na ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso sa San Jose, kaysa na mga apostol, lahat ng mga banal, si San Isidro Labrador na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak naming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Mga kapatid, sama-sama tayo na buong kababaang loob tumawag sa ating Ama sa panalangin ng mga anak. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasami ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa gusto at yadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, ilay sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa yung sa kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyong lahat. At sumayo rin. Ibahagi natin ang kapayapaan ng Panginoon sa isa't isa. ng Diyos na laganis ng mga kasalanan ng sanlibutan.
Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya ang ating hantungan. Mapapalad tayong lahat na tinaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Panalangin kay San Isidro Labrador. Ama naming makapangyarihan, nagpapasalamat kami sa iyong walang hanggang kabutihan sa katauhan ng aming patron na San Isidro Labrador. Siyang aming halimbawa sa buhay kabanalan at tapat na paglilingkod sa iyo. Matularan nawa namin ng kanyang pagiging mataga upang kami ay makaganap sa aming mga tungkulin ng may katapatan, kasipagan at pagmamahal. Siya ang nagpatunay na ang pagsikap na may kalakip na pananampalataya ay magdudulot ng kabanalan. Ama naming mapagmahal, tinataas namin sa iyo ang aming pamayanan at parokya na aming ipinaampon sa pamatnubay at pagkalinga ng aming patron na si San Isidro Labrador. Nawa ito ay mabuklod sa diwa ng pagtutulungan at pagmamalasakit sa bawat isa. Magkaroon din nawa kami ng maalab at dalisay na pagmamahal sa banal na misa upang kami ay mahubog sa buhay kabanalan para sa ikadadakila ng iyong ngalan. Sa tulong ng iyong biyaya at sa panalangin ng aming patron na si San Isidro Labrador, nakikiusap kami na pagkaluban mo ng taimtim na pag-ibig sa iyo upang patuloy kami na magsikap na isabuhay ang aral ng aming pananampalataya na may malinis na kalooban at matiwasay na pamumuhay sa araw-araw. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ang Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. San Isidro Labrador, magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang papanaw, aming mapanaligan ng iyong pagpapalang pang magpakailanman sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Bago po yung pagbabasbas at paghahay, nais ko lamang pong ipaalala sa inyo sa darating pong December 8, natapat po ng araw ng Lunes, ang dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi sa Mahal na Birheng Maria, ang Immaculada Concepcion, na nakatanghal dito ngayon sa ikalawang araw ng pagsisyam. Kung magagawa po natin sa araw na iyon, saan man tayo naroon, kahit papano ma-celebrate ang Immaculada Concepcion ng Mahal na Birhen. Maraming salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo ngayon at tingin ang pagbabasbas na nagmumula sa Diyos. Ang makapangyarihan Diyos, Ama ng bugtong na anak na naparito na noon at hinihintay nating bumalik ngayon, ay siya nawang magpabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating, at siya rin nawang pumuspo sa inyo ng pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patatagin nawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng nagkatawang taong manunubos, ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos kapag siya'y dumating ng may kadakilang lubos, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat na makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayo, puno ng pag-asa at tiwala na maghintay sa pagdating ng Panginoon. Salamat sa Diyos.